Sa ating isip, ang Antartiko ay isang malamig at tahimik na mundo, isang walang katapusang kapatagan ng puti at katahimikan. Ngunit sa ilalim ng yelong ito, may isang makapangyarihang puwersa na matagal nang nakatago. Noong 2017, natuklasan ng mga mananaliksik mula sa University of Edinburgh na may higit sa 100 bulkan na nakabaon sa ilalim ng Antarctic ice sheet. Hindi ito haka-haka, napatunayan ito gamit ang makabagong teknolohiya gaya ng radar na tumatagos sa yelo o ground-penetrating radar. Ang mga kagamitang ito, na isinama sa mga seismic sensor at EA receiver, ay nagbigay daan upang mailarawan ang hugis at posibleng aktibidad ng mga bulkan na ito na hindi nakikita ng ating mga mata. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Ang teknolohiyang ice-penetrating radar ay nagpapadala ng mga electromagnetic wave na dumadaan sa makakapal na yelo at bumabalik bilang signal. Sa pamamagitan ng interpretasyon ng mga signal na ito, nabubuo ang isang mapa ng lupa sa ilalim ng yelo. Ang mga siyentipiko mula sa British Antarctic Survey ay nagtipon ng libo-libong kilometro ng datos gamit ang mga eroplano at malalaking snowmobile na may dalang radar antenna. Habang ang mga seismic sensor ay nagtatala ng maliliit na pagyanig na nagsasaad na may aktibidad sa ilalim ng yelo. Ang kombinasyon ng mga kagamitang ito, ice-penetrating radar, EA receivers para sa eksaktong lokasyon, at mga seismograph para sa pagdetect ng galaw, ang naglatag ng ebidensya na ang Antartiko ay hindi basta tahimik na lupain ng yelo. Habang mas lumilinaw ang larawan, mas nakakaalarma ang nakikita. Ang init na ibinubuga ng mga bulkan na ito ay may kakayahang tunawin ang yelo sa paligid nila. Ang mga sensor na nakabaon sa yelo ay nagpakita ng mga bulsa ng tubig sa pagitan ng yelo at lupa, patunay na ang init ay nakakaapekto sa stability ng ice sheet. Sa mga lugar tulad ng West Antarctic Rift System, nakapagtala ang mga mananaliksik ng pagdaloy ng init na sapat upang makalikha ng mga lawa sa ilalim ng yelo at magpabilis sa paggalaw ng mga glacier. Ang mga ganitong lugar ay tinatawag na geothermal hotspots, at ang mga ito ay nagpapakita ng komplikadong ugnayan ng apoy at yelo sa rehiyong ito. Ang implikasyon nito ay hindi lamang pangagham kundi pandaigdigan. Habang bumibilis ang pagbabago ng klima at patuloy na natutunaw ang yelo, ang karagdagang init mula sa mga bulkan ay maaaring magpalala pa ng pagtunaw. Kapag nangyari ito, ang napakalaking dami ng yelo ng Antartiko ay maaaring dumulas patungo sa dagat, nagdudulot ng pagtaas ng sea level na makakaapekto sa mga baybayin sa buong mundo. Ayon sa mga pagtataya ng NASA at ng British Antarctic Survey, ang pagtaas ng ilang sentimetro lamang sa level ng dagat ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha at paglipat ng mga populasyon. Ngunit hindi lamang panganib ang dala ng mga bulkan na ito. Nagbubukas din sila ng pinto para sa mas malalim na pag-unawa sa ating planeta. Sa pamamagitan ng mga bagong satellite ng European Space Agency at ng pag-deploy ng mga unmanned aerial vehicles na may lidar at radar systems, patuloy na sinusubaybayan ng mga siyentipiko ang mga pagbabago sa yelo at lupa sa ilalim nito. Ang mga bagong datos na ito ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan kung paano gumagalaw ang init mula sa loob ng daigdig patungo sa ibabaw at kung paano ito nakikipag-ugnayan sa yelo at klima. Habang isinasalaysay natin ang mga natuklasan na ito, nagiging malinaw na ang Antartiko ay hindi lamang isang frozen wasteland kundi isang dynamic na sistema na binubuo ng apoy at yelo. Sa likod ng mga numero at mapa, may kwento ng isang mundo sa ilalim ng yelo na patuloy na hinuhubog ang ating kasalukuyan at hinaharap. At kung ano ang natutunan natin dito ay maaaring magbigay linaw sa mga susunod na kabanata ng ating pag-aaral sa iba pang mga lihim na nakatago sa yelo ng mundo. Kung may natutunan tayo sa apoy sa ilalim ng yelo ng Antartiko, ito ay na ang ibabaw ng ating planeta ay hindi palaging nagsasabi ng totoo. Ngunit kung ang init ng bulkan ay maaaring baguhin ang anyo ng yelo, ano naman ang maaaring taglayin ng mismong ilalim nito? Sa libu-libong taon, inakalang walang buhay ang mga lawa sa ilalim ng yelo, madilim, malamig, at pinipigilan ng 4 na kilometro ng solidong yelo. Ngunit ang paniniwalang iyon ay tuluyang nabasag. Noong 1976, nagsimulang mapa ng mga siyentipiko ang Lake Vostok, ang pinakamalaking subglacial lake sa Antartiko. Gamit ang ice-penetrating radar mula sa Soviet Antarctic Expedition, natuklasan nilang may isang katawan ng likidong tubig na may habang halos 250 kilometro at lalim na 1,000 metro, na nakatago sa ilalim ng 4,000 metro ng yelo.
Sa kabila ng matinding lamig at presyon, nanatiling likido ang lawa dahil sa geothermal heat at bigat ng yelo sa ibabaw. Ngunit kung ang tubig ay likido, posible bang may buhay? Dito pumasok ang mga proyektong gaya ng Wizard, Whelan's Ice Stream Subglacial Access Research Drilling na pinamunuan ng mga institusyon tulad ng University of Tennessee, Montana State University, at pinondohan ng National Science Foundation. Ang layunin, makuha ang unang malinis na sample mula sa isang lawa sa ilalim ng yelo nang hindi ito nakokontamina. Ang mga siyentipiko ay gumamit ng isang hot water drill, isang sistema na gumagamit ng superheated na tubig upang bumutas ng yelo ng malalim, habang steril ang lahat ng bahagi upang maiwasan ang pagdadala ng mga mikrobyo mula sa labas. Sa loob ng 2 linggong operasyon noong Enero 2013, sa temperatura na halos negatibo 30 degree ni, tuluyang narating ng drill ang subglacial Lake Whelans. Ang kanilang nakuha, tubig na may buhay. Ang pagsusuri sa mga sample ay nagpakita ng presensya ng bakterya at archaea, mga mikroorganismong nabubuhay sa kawalan ng sikat ng araw, sa malupit na lamig, at sa napakataas na presyon. Ang ilan sa kanila ay kumukuha ng enerhiya sa pamamagitan ng chemolithoautotrophy, isang proseso kung saan ang kemikal mula sa mga mineral ay ginagawang enerhiya, isang katangian ng mga organismo na matatagpuan sa mga deep sea vents. Isa itong direktang patunay na ang buhay ay maaaring umiral sa mga kondisyon na dating inakala nating imposible. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Kasunod ng tagumpay ng Wizard, sinimulan ang mas malalaking proyekto gaya ng pagdrill sa Lake Mercer, isa pang subglacial lake sa West Antarctica. Gamit ang mga kagamitan gaya ng UV sterilized sampling system, remotely operated samplers, at mga in-situ filtration modules, muling napatunayan ang pagkakaroon ng microbial life sa isa pang lawa sa ilalim ng yelo. Ang mga tagumpay na ito ay may mga implikasyong higit pa sa siyensya ng Earth. Kasama sa proyekto ang mga eksperto mula sa NASA Astrobiology Institute, na interesado sa posibilidad na ang ganitong klaseng kapaligiran, madilim, malamig, at matinding presyon, ay maaaring magkatulad sa mga kondisyon sa ilalim ng mga yelo sa buwan ng Jupiter na Europa o Saturn na Enceladus. Kung may buhay sa ilalim ng yelo ng Earth, maaaring may buhay din sa yelo ng mga buwan sa ating solar system. Ngunit may mga panganib din ang prosesong ginagamit upang maabot ang mga lawa ay kailangang maging eksaktong malinis. Isang maliit na kontaminasyon lamang mula sa ibabaw, isang mikrobyo mula sa balat ng tao, isang hibla mula sa kagamitan, ay maaaring magpahamak sa ecosystem na nakahiwalay sa loob ng milyon-milyong taon. Kaya't ang bawat bahagi ng kagamitan, mula sa drill hanggang sa mga hose, at maging ang sample bottles, ay kailangang dumaan sa ultraviolet sterilization, chemical sterilization, at pressurized air decontamination bago ito ibaba sa yelo. Ang teknolohiya, dedikasyon, at pangangalaga sa bawat operasyon ay hindi biro. Ito ay siyensyang pinaglalaruan ang hangganan ng kung ano ang posible. Sa bawat patak ng tubig na umaakyat mula sa ilalim ng yelo, may bitbit itong milyon-milyong taon ng kasaysayan, at sa bawat selula na nadidiskubre, mas lumalawak ang ating pangunawa sa kung saan posibleng umiral ang buhay. Sa huli, ang mga lawa sa ilalim ng yelo ng Antartiko ay hindi na simpleng geological feature. Sila ngayon ay mga bintana, mga salamin sa pinagmulan ng buhay, at posibleng susi sa pagtuklas ng buhay sa iba pang mundo. Ang hamon ay hindi lamang kung paano natin sila mararating, kundi kung paano natin sila mapoprotektahan habang ginagawa ito. At habang patuloy ang paghuhukay at pagsasaliksik, isang bagay ang malinaw, sa pinakailalim ng yelo, sa pinakadilim na bahagi ng mundo, ang buhay ay hindi nawawala. Ito ay naghihintay lamang na matuklasan. Habang ang mga siyentipiko ay sumisisid sa yelo upang tuklasin ang buhay na matagal nang nakatago sa ilalim, isang ibang uri ng kwento naman ang unti-unting lumilitaw sa mga bundok ng Norway. Dito, hindi lamang kalikasan ang iniimbestigahan, kundi ang mismong mga yapak ng kasaysayan ng sangkatauhan. Noong 2011, isang hiker sa Jotunheimen Mountains ang napahinto sa kakaibang bagay na nakausli mula sa natutunaw na yelo ng Lendbrin Glacier. Ang kanyang nakita, isang piraso ng tela na tila hindi naaayon sa modernong panahon. Sa pagdating ng mga eksperto mula sa Secrets of the Ice, isang proyekto ng Glacier Archaeology Program sa ilalim ng Innlandet County Council at Museum of Cultural History sa Oslo, kinumpirma ang napakahalagang tuklas. Isa itong tunika, isang sinaunang kasuotang gawa sa lana, na tinatayang mula pa noong taong 300 panahon ng Iron Age.
Ang tinatawag ngayong Lenbrin tunic ay isa sa mga pinakaunang damit na natagpuan sa Norway, at ang kalagayan nito ay halos perpekto. Ang mga hibla ng tela ay buo pa rin, at ang mga detalyeng hinabi ng sinaunang tao ay malinaw pa ring makikita. Ang tunika ay gawa sa pinunglana na pinreserba ng malamig at tuyo na kondisyon ng yelo sa loob ng 1,700 taon. Ngunit ang tunika ay simula lamang. Sa loob ng sumunod na dekada, habang patuloy ang pagkatunaw ng mga glacier ng rehiyon, sunod-sunod na sumulpot ang mga natatagong piraso ng kasaysayan. Natagpuan ng mga arkeologo ang mga sapatos na yari sa balat, sandata tulad ng pana at sibat, mga kahoy na lalagyan, at maging mga buto ng hayop at tao. Ang ilan sa mga ito ay may edad na higit sa 2,000 taon. Ang mga lugar gaya ng Lenbrin Pass ay dating mga ruta ng migrasyon at kalakalan na ginagamit ng mga sinaunang Norse na magsasaka, mangangaso, at negosyante. Ang ruta ay umaabot mula sa mga lambak papunta sa mga bulubundukin ng Norway, at pinaniniwala ang ginagamit tuwing tag-init kung kailan may sapat na daan upang makatawid. Ngunit sa pagdating ng mahabang taglamig, ang lahat ay tinatakpan muli ng yelo, hanggang sa ngayon, kung kailan ang pagbabago ng klima ay muling nagbubunyag sa mga daanang ito. Ang pagtuklas sa mga artepaktong ito ay hindi basta-basta paghuhukay. Kailangan ng bilis, sipag at tiyak na koordinasyon. Kapag lumitaw ang isang bagay mula sa yelo, mayroon lamang ilang araw, minsan ilang oras, bago ito masira ng hangin, ulan, at araw. Kaya't ang mga arkeologo ay naglalakad sa glacier tuwing panahon ng tag-init, armado ng gear device, digital camera, portable scanners, at archaeological toolkits upang agad na maitala, masukat, at mailigtas ang bawat tuklas. Ang mga kagamitan tulad ng 3 laser scanners ay ginagamit upang maitala ang eksaktong posisyon at hugis ng mga bagay. Ang photogrammetry drones naman ay nagbibigay ng aerial na dokumentasyon ng paligid, mahalaga upang maipakita kung paano nagbago ang landscape sa pagdaan ng panahon. Sa laboratorio, ang mga materyales ay pinoproseso gamit ang radiocarbon dating, microscopic textile analysis, at material composition testing upang matukoy ang eksaktong edad, pinagmulan, at paraan ng paggawa ng bawat artepakto. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay liwanag hindi lamang sa teknolohiya ng sinaunang tao, kundi sa kanilang buhay, galaw, at koneksyon sa kalikasan. Ang disenyo ng mga sapatos, halimbawa, ay nagpapahiwatig ng mahaba at mahirap na paglalakad sa batuhan at yelo. Ang mga sibat ay nagpapakita ng kahusayan sa pangangaso. Ang mga bag na gawa sa balat ay may laman pang nalalabing buto, hibla, o kahit damo, mga bagay na nagkukwento ng kanilang pamumuhay sa isang rehiyon na sa ating paningin ay malamig at mapanganib. Ang Lenbrin ay hindi lamang isang archaeological site. Ito ay naging isang aktibong paalala kung paanong ang pag-init ng mundo ay hindi lamang nagdudulot ng panganib, ito rin ay nagbubukas ng mga bagong bintana sa ating nakaraan. Ngunit kasabay ng oportunidad ay may panganib din ang biglaang pagkatunaw ng yelo ay maaaring magresulta sa pagkaagnas ng mga artepaktong hindi agad natutuklasan, nawawala sa atin ang pagkakataong maunawaan ang buong larawan. Ayon kay Eolar Spill, co-director ng Secrets of the Ice, ang bawat bagay na lumilitaw mula sa yelo ay isang mensahe mula sa nakaraan. Ngunit ang mensaheng ito ay maaaring mabura kung hindi tayo kikilos agad. Ang mga bundok ng Norway ngayon ay tila isang bukas na aklat ng kasaysayan. Ang bawat hakbang sa yelo ay maaaring tumapak sa daan na dinaanan ng isang magsasaka noong 500 yi, o isang mangangaso noong panahon ng mga Viking. At habang unti-unting lumalantad ang mga bagay na matagal nang nakalibing, unti-unti ring binubuo ang larawan ng isang daigdig na minsan ay aktibo, buhay, at puno ng kwento. At sa bawat kwento ng sinaunang tao na binubunyag ng yelo, tayo'y mas lalo pang tinatawag na sumilip sa lalim ng ating nakaraan, at sa susunod na kabanata, isang pagsisid sa mga panganib ng mismong yelong iyon. Sa mga naunang kabanata, nasilip natin kung paano ang yelo ay maaaring maging taguan ng kasaysayan, teknolohiya, at kahit buhay. Ngunit may isa pang anyo ng buhay na mas tahimik, mas maliit, at potensyal na mas mapanganib, mga virus at bakterya na matagal nang nakalibing sa nagyayelong lupa ng mundo, ngayon ay unti-unting nagigising. Sa Siberia, partikular sa rehiyon ng Yakutia, ang permafrost, isang permanenteng nagyayelong lupa, ay nagsisimulang matunaw. Ang dating inaakalang hindi gagalaw na yelo ay ngayon nabibitak, bumabagsak, at lumalambot, dulot ng patuloy na pag-init ng klima. Sa prosesong ito, muling lumilitaw ang mga bagay na natulog sa loob ng libu-libong taon. Kabilang dito, hindi lang mga labi ng hayop gaya ng mammoth at sinaunang lobo,
kundi pati mga pathogen, mga virus at bakterya na maaaring muling mabuhay. Noong 2014 na, isang grupo ng mga mananaliksik mula sa Aix-Marseille University sa France, sa pamumuno ni Jean-Michel Claverie, ay nagulat ng muling pag-activate ng isang napakatandang virus na tinawag nilang Pithovirus sibericum. Nakuha ito mula sa 30 metrong lalim ng permafrost sa Chukotka, isang rehiyon sa hilagang silangan ng Siberia. Ayon sa mga pagsusuri, ang virus ay nasa edad na 30,000 taon at sa kabila ng tagal nito sa yelo, buhay pa ito. Ang Pithovirus ay hindi ordinaryo. Isa ito sa pinakamalalaking virus na natuklasan, may habang umaabot sa 1.5 micrometer, mas malaki pa kaysa sa ilan sa mga bakterya. Isa pa sa kanilang natuklasan, noong 2015 ay ang Mollivirus sibericum na may kakayahan ring buhayin ang sarili matapos ang libu-libong taon. Pareho nilang napatunayan na ang mga virus na ito ay kayang pumasok at makahawa sa amoeba, isang uri ng single-celled organism sa loob lamang ng laboratorio. Ginamit ng mga siyentipiko ang mga ultracentrifuge, electron microscope, at genetic sequencers upang maanalisa ang genome ng mga sinaunang virus. Mula sa pagkuha ng sample hanggang sa pag-extract ng virus, ginamitan ito ng mahigpit na biosafety protocols sa ilalim ng IARC-3, Biosafety Level 3, laboratory conditions. Ang layunin, tiyaking hindi makakataka sa kapaligiran ang anumang pathogen. Ngunit sa labas ng laboratorio, sa totoong mundo, ang kontrol ay unti-unting nawawala. Habang bumibilis ang pagtunaw ng permafrost sa Yakutia at iba pang bahagi ng Arctic Circle, mas marami pang mga biological agents ang nalalantad. Noong 2016 na, may naiulat na outbreak ng anthrax sa rehiyon ng Yamal Peninsula sa Russia. Humigit kumulang 2,000 na mga reindeer ang namatay at 12 ng tao ang naospital. Ang pinagmulan? Isang patay na reindeer na nakabaon sa yelo sa loob ng higit 75 taon. Nang matunaw ang lupa, bumalik ang Bacillus anthracis, isang bakterya na matagal nang nakalimutan. Ang insidenteng iyon ay isang babala na ang banta ay hindi haka-haka. Ayon sa ulat na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences, NAS, tinatayang may daan-daang uri ng mga virus at mikrobyo ang maaaring nakakulong pa sa permafrost. Ilan sa mga ito ay maaaring hindi pa natin kailanman nakikita o kilala. Ang Nature Communications ay naglathala rin ng isang pagsusuri noong 2021 na nagpapakita na may genetic material ng pandemic-level pathogens, tulad ng influenza at smallpox, na natagpuan sa mga sediment sample ng Arctic. Bagaman hindi pa sila na-revive sa laboratorio, pinapatunayan nitong posible ang pagkakaroon ng aktibong genome na nanatili sa loob ng milenyo. Bukod sa viral pathogens, may posibilidad ring mabuhay muli ang ilang uri ng ancient antibiotic-resistant bacteria, na maaaring maging mas mapanganib sa panahon ngayon kung saan ang antibiotic resistance ay isa sa pinakamalaking problema sa medisina. Sa ilalim ng presyon ng permafrost, ang mga mikrobyong ito ay napreserba sa natural na deep freeze, na para bang isang biological time capsule na hindi dapat buksan ng basta-basta. Ngunit hindi mapipigilan ang kalikasan. Sa bawat taon ng global warming, tinatayang halos 50 tandang bawas 70 milyong tonela ng permafrost ang nawawala sa Arctic, ayon sa datos mula sa NASA at European Space Agency. At kasabay ng pagkatunaw nito, bumabalik sa ibabaw ang mga bagay na minsan ay inilibing natin, kasama na ang mga panganib. Ngayon ay lumalaki ang panawagan para sa isang global biosecurity response. Ipinapanukala ng mga siyentipiko na ang mga rehiyon ng permafrost ay dapat ituring bilang high-risk biohazard zones. Kailangan ng mas maraming field research, mas matibay na monitoring systems, at mas mahigpit na international cooperation. May mga panukalang ilunsad ang mga autonomous environmental biosurveillance systems na gumagamit ng mga airborne drone samplers at AI-assisted pathogen detection upang masubaybayan ang mga lugar kung saan posibleng muling lumitaw ang mga ancient microbes. Sa huli, ang mga virus at bakterya na ito ay paalala kung gaano kahaba at kalalim ang alaala ng mundo. At habang binubuksan natin ang mga misteryo ng nakaraan, kailangan nating maging handa sa mga posibleng panganib na kasama nito. Hindi lahat ng dapat matuklasan ay kailangang gisingin. Ang mga tanong ngayon ay mas matindi kaysa kailanman, gaano karami pa ang nakatago? Gaano sila kaseryoso? At handa ba tayong harapin ang mga multo ng mikroskopikong nakaraan? Sa susunod na kabanata, lilipat tayo mula sa mga patay na virus patungo sa dugo na umaagos sa yelo,
isang natural na kababalaghan na hindi kathang-isip, kundi isa sa pinakakakaibang likas na tanawin sa mundo. Sa isang rehiyon na tinatawag na pinakatuyo, pinakawalang buhay, at pinakamarupok na lugar sa buong mundo, may isang kababalaghan na tila sumasalungat sa lahat ng alam natin tungkol sa kalikasan. Sa silangang bahagi ng Antartiko, sa loob ng Smordo Dry Valleys, umaagos ang tila dugong tubig mula sa loob ng isang glacier. Mula sa isang puting pader ng yelo, dumadaloy ang pulang likido na animoy sugat ng planeta, isang tanawing minsan ng inakalang gawa ng imahinasyon. Tinawag itong Blood Falls, at ito ay totoo. Natuklasan noong 1911 ng British geologist na si Thomas Griffith Taylor, ang Blood Falls ay matatagpuan sa dulo ng Taylor Glacier, isa sa mga pinakasikat na glacier sa rehiyon. Mahigit isang siglo na mula nang ito'y matuklasan, ngunit kamakailan lang tunay na naunawaan ng mga siyentipiko ang dahilan ng kakaibang kulay nito, at higit pa roon, ang tunay na misteryong itinatago nito. Ang kulay pula ng dumadaloy na tubig ay hindi dugo, kundi resulta ng mataas na konsentrasyon ng bakal sa brine, isang napakaalat at siksik na tubig na nakakulong sa ilalim ng glacier sa loob ng higit 2 milyong taon. Kapag ang brine ay unti-unting tumatakas mula sa yelo at nadidikit sa hangin, ang iron content nito ay nag-o-oxidize, katulad ng nangyayari sa kalawang. Ang reaksyong ito ay lumilikha ng matinding pulang kulay na tila dugo. Subalit higit sa visual na epekto, ang tunay na pambihira sa Blood Falls ay hindi ang kulay, kundi ang buhay na naninirahan dito. Sa pananaliksik na pinangunahan ng University of Alaska Fairbanks at ng Colorado College, ginamit ang mga remotely operated vehicles, ROVs, brine samplers, at spectrometry systems upang tuklasin ang pinanggagalingan ng tubig. Gamit ang portable mass spectrometers at mga optical sensors, natukoy nila ang komposisyon ng brine at ang presensya ng buhay na microscopic. Nakumpirma na sa kabila ng kawalan ng liwanag, matinding lamig, at kakulangan ng oxygen, may mga anaerobic microorganisms na nabubuhay sa ilalim ng glacier. Ang mga mikrobyong ito ay hindi umaasa sa araw, kundi sa kemikal na reaksyon ng bakal at sulfate upang makagawa ng enerhiya, isang paraan ng pamumuhay na kilala bilang chemolithoautotrophy, tulad ng mga organismo sa ilalim ng karagatan. Nabubuhay sila sa extreme environment kung saan ang temperatura ay halos negatibo 17 degree ni, sa tubig na mas maalat pa sa dagat, at sa loob ng isang sistema na hiwalay sa kapaligiran sa loob ng mahigit 2 milyong taon. Ang Blood Falls ay nagsisilbing natural na laboratorio para sa mga astrobiologist. Ayon sa mga mananaliksik mula sa NASA Astrobiology Institute, ang kondisyong matatagpuan sa ilalim ng Taylor Glacier ay kapareho ng posibleng kondisyon sa Europa, isa sa mga buwan ng Jupiter, o sa Enceladus ng Saturn, mga lugar na mayelo sa ibabaw at posibleng mga dagat sa ilalim. Kung kaya ng buhay na umiral sa Blood Falls, maaaring kaya rin itong umiral sa labas ng Earth. Upang lubos na maintindihan ang sistema sa likod ng Blood Falls, isinagawa rin ang ice-penetrating radar mapping at ground-based resistivity surveys. Lumabas sa mga datos na may mga channel sa loob ng glacier kung saan dumadaloy ang brine. Ang pressure mula sa glacier ang tumutulak sa brine pataas, habang nananatiling likido ito dahil sa mataas na asin na hindi basta-basta nagyayelo kahit sa matinding lamig. Ginamitan din ng fluid inclusion analysis ang mga sample ng yelo upang masukat ang trapped gases sa loob ng glacier. Napatunayang may presensya ng methane at sulfur compounds, indikasyon na ang mga microbial community sa ilalim ng yelo ay aktibo at nagpapatuloy pa rin sa metabolic processes kahit hiwalay sa ibabaw ng mundo. Ang kahalagahan ng Blood Falls ay hindi lamang sa agham, kundi sa mensaheng hatid nito, na ang buhay ay mas matibay, mas adaptable, at mas matalino kaysa sa inaakala natin. Mula sa isang tila simpleng tanawin ng pulang tubig sa yelo, isang buong ekosistem ang natuklasan, isa na halos hindi naapektuhan ng mundo sa ibabaw, at patuloy na nabubuhay sa sariling siklo. Ngunit tulad ng ibang bahagi ng Antartiko, ang Blood Falls ay hindi ligtas sa epekto ng pagbabago ng klima. Habang natutunaw ang glacier sa mas mabilis na rate, ang balance ng sistema sa ilalim nito ay maaaring magbago. Ang mga mikroorganismo na ininatan ng yelo sa loob ng milyon-milyong taon ay maaaring malantad, at ang ekolohiya ng rehiyon ay maaaring maapektuhan ng hindi na mababalik. Ang tanong ngayon, gaano karaming ganitong sistema pa ang umiiral sa ilalim ng yelo? At ilan sa kanila ang maaaring mawala bago pa natin sila matuklasan? Sa likod ng malamig at misteryosong tanawin ng Blood Falls, may kasaysayang likas at biolohikal na nagpapaalala sa atin kung gaano kaunti pa ang alam natin sa ating planeta.
At habang sumusunod tayo sa agos ng tubig na may dugo, mas lumalalim ang ating pagkaunawa na kahit sa pinakakakaibang sulok ng mundo, may buhay at may kwento. At sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, ang kwento ng yelo ay muling babaling sa mga nilalang na minsang naglakad sa ibabaw nito. Mula sa likidong pulang tubig patungo sa mga himaymay ng buhok, laman, at end ng mga nilalang ng nakaraan, ang mga nilikhang bumabalik sa atin mula sa katahimikan ng yelo. Habang ang yelo ng Siberia ay patuloy na natutunaw, unti-unting lumilitaw ang mga nilalang na tila isinulat lamang sa mga alamat, mga hayop na namuhay libu-libong taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon ay nakahimlay sa permafrost, buo pa rin, halos parang natutulog lamang. Sa katahimikan ng yelo, may mga kwento ng mga higante na dahan-dahang bumabalik sa liwanag. Noong 2010, isang pangkat ng mga herder sa Yakutia ang nakadiskubre sa isang pambihirang labi. Isang babaeng mammoth na halos buo pa, may balat, buhok, at laman loob. Pinangalanan siyang Yuka, at sa kanyang katawan ay nanatili ang maraming bahagi na bihirang mabuhay sa karaniwang fossil. Ang pagkakadiskubre sa kanya ay sinundan ng mas matandang mammoth na pinangalanang Buttercup, na natagpuan noong 2013 sa Malilyakovsky Island. Ang kanilang mga labi ay hindi fossilized, bagkus ay literal na na-freeze sa yelo, isang uri ng natural cryopreservation. Ang mga detalye ng kanilang katawan ay nakakabighani. Kay Yuka, napanatili ang kalamnan at dugo. Ang dugo ay aktwal na kinuha gamit ang syringe mula sa yelong bahagi ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng carbon negatibo 14 na dating, tinukoy ng mga siyentipiko na siya ay humigit kumulang 39,000 taong gulang. Ang ganitong antas ng pangangalaga ay hindi lang bihira, ito ay halos imposible sa karaniwang kalagayan ng paghuhukay ng mga sinaunang hayop. Sa mga laboratorio ng Yakutsk Mammoth Museum at ng Siberian Institutes of Archaeology, (YAI), ginamit ang mga yellow extraction tools, cryomicroscopy, at next-generation genome sequencers upang mapag-aralan ang genetic makeup ng mga labi. Nakumpirma ang presensya ng well-preserved nuclear at mitochondrial DNA na nagsindi ng interes ng mga siyentipiko sa buong mundo tungkol sa posibilidad ng de-extinction o pagbuhay muli sa mga species na nawala na. Hindi lamang mammoth ang ibinabalik ng permafrost. Noong 2018 at 2019, dalawang leon ng kuweba, isang uri ng sabre-toothed predator na ngayon ay extinct na rin ang natagpuan sa magkahiwalay na bahagi ng Yakutia. Ang una ay pinangalanang Sparta at ang pangalawa ay Boris. Pareho silang tila ilang linggo pa lang ang tanda ng sila'y mamatay. Ang kanilang balahibo, balat, at maging ang kanilang mga organo ay nasa kamangha-manghang kondisyon. Sa ilalim ng microscope, makikita pa ang kanilang mga pilikmata. Gamit ang microbe scanning, protein mass spectrometry, at histological sectioning, sinuri ng mga mananaliksik ang mga detalyeng hindi matutukoy sa fossil record, tulad ng istruktura ng muscle fibers, pattern ng paglaki ng balahibo, at kung ano ang huling kinain ng mga hayop bago mamatay. Sa pamamagitan ng isotopic analysis, napag-alaman ang mga kondisyon ng kapaligiran kung saan sila namuhay, mula sa uri ng halaman sa paligid hanggang sa pagkakaroon ng seasonal climate stress. Habang ang agham ay patuloy na sumusulong, ang tanong ay hindi na lang kung ano ang natutunan natin sa mga hayop na ito, kundi kung dapat ba silang ibalik. Sa ilalim ng Revive & Restore Project, pati na rin ng ilang proyekto sa Harvard Medical School na pinamumunuan ni Air George Church. Isinasaalang-alang ang paggamit ng CRISPR-Cas9 gene editing upang pagsamahin ang genome ng mammoth sa modernong Asian elephant na itinuturing nilang pinakamalapit na kamag-anak. Ang layunin ay hindi lamang ang muling buhayin ang mammoth, kundi ang lumikha ng hybrid species na makakatulong sa pagpapanumbalik ng tundra ecosystem sa pamamagitan ng pagyurak sa mga punong sumisira sa permafrost. Ngunit ang proseso ay hindi simple. Kailangan ng matinding bioethics oversight, napakataas na antas ng genetic fidelity, at mga kondisyon sa laboratoryong mas advanced pa kaysa sa karamihan ng mga bansa ang may kakayahang gawin. Sa kabila nito, patuloy ang debate. May mga nagsasabing ang pagbuhay muli sa mammoth ay isang hakbang patungo sa pagliligtas ng mundo. May iba namang naniniwala na ito'y labis na pakikialam sa natural na pagdaloy ng kasaysayan. Ano man ang pananaw, malinaw na ang pagkatunaw ng permafrost ay hindi lamang naglalabas ng mga virus, bakterya, o kemikal, kundi mga kwento, katawan, at posibilidad na bumago sa ating relasyon sa panahon. Ang mga nilalang na ito, minsang hari ng tundra,
ay ngayon muling ipinapasa sa atin ang tanong, anong uri ng mundo ang kanilang babalikan kung sakaling muli silang makalakad sa lupa? Habang pinagmamasdan natin ang kanilang katawan sa loob ng mga laboratorio, ang kanilang presensya ay nagsisilbing paalala. Hindi lamang sila bahagi ng nakaraan, kundi maaaring bahagi ng hinaharap na ating isusulat. Sa susunod na kabanata, iiwan muna natin ang malalaking katawan at babaling sa mga labi ng tao, mga katawan ding nabaon sa yelo, ngunit may bitbit na sagradong kasaysayan ng kultura, ritual, at misteryo. Sa katahimikan ng mga bundok, may mga kwentong inukit hindi sa papel, kundi sa yelo. At tulad ng mga nilalang ng Pleistocene, ang katawan ng tao ay may kakayahang mamalagi, tumawid sa panahon, at magsalaysay ng kanyang sariling kasaysayan. Sa pagkakataong ito, hindi hayop ang nasa sentro ng kwento, kundi tayo mismo, ang sinaunang tao, na sa piling ng nyebe at bato, ay naiwan upang muling mabuhay sa pamamagitan ng agham. Noong 1971, dalawang hikers sa Stal Alps, sa hangganan ng Austria at Italy, ang hindi inaasahang nakadiskubre sa isang katawan na nakalubog sa yelo, bahagyang lumilitaw ang likod at bahagi ng binti. Inakala nilang ito ay isang modernong bangkay mula sa aksidente sa bundok. Ngunit sa pagsusuri ng otoridad, lumabas ang katotohanan, ang kanilang natagpuan ay isang katawan na may edad na mahigit 5,000 taon. Pinangalanan siyang Tzi, ang tinaguriang Iaiseman. Si Tzi ay isang lalaki na nabuhay noong Copper Age, bandang 3,300 EC. Ang kanyang katawan ay napreserba sa natural na freezer ng bundok, kasama ng kanyang mga damit, kagamitan, at maging ang laman ng kanyang tiyan. Dinala siya sa Museo Archeologico ng South Tyrol sa Bolzano, Italy, kung saan isinailalim sa malawak na pag-aaral gamit ang computed tomography, SEAL scans, gen sequencing, at stable isotope analysis upang tukuyin ang kanyang pinagmulan, pagkain at maging ang sakit na kanyang dinaranas. Natuklasan ng mga mananaliksik na si Tzi ay may dalang tansong palakol, isang kutsilyong bato, at ilang mga pana. Ang kanyang kasuotan ay gawa sa damo, balat ng hayop, at sapatos na may pading para sa malamig na lupa. Sa kanyang tiyan ay natagpuan ang partially digested na karne ng alpine ibex at barley, ang kanyang huling pagkain. At sa kanyang balikat, isang bagay na mas nakakagulat, isang arrowhead, na nagtulak sa hypothesis na siya ay pinaslang. May mga hiwa at pasa rin sa kanyang kamay na tila indikasyon ng pakikipaglaban. Ang kanyang katawan ay literal na isang kaso ng krimen mula sa nakaraan. Sa kabilang dulo ng mundo, sa mataas na bulubundukin ng Andes, isang batang babae ang isinakripisyo para sa kanyang bayan. Noong 1975, sa tuktok ng Mount Ampato, natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Universidad Católica de Santa Mara sa Peru, sa pangunguna ni Johann Reinhard, ang labi ng isang batang babae na nakaluhod, halos tila natutulog. Siya ay pinangalanang Juanita, o mas kilala bilang La Doncella del Ampato. Si Juanita ay isang Inca Maiden, tinatayang nasa edad 13 hanggang 15 taong gulang nang siya'y ialay sa ritual na tinatawag na Kapakocha, isang sagradong handog sa mga Diyos upang humingi ng biyaya o magbigay pasasalamat. Ang kanyang katawan ay napreserba sa yelo ng bundok na higit 6,300 metro ang taas, na siyang nagsilbing natural na cryogenic chamber. Ang kanyang balat ay buo, ang buhok ay nandoon pa, at maging ang mga laman loob ay hindi nawawala. Gamit ang mga modernong teknik tulad ng radiography, gas chromatography mass spectrometry, (GMS), at paleoparasitological studies, nalaman ng mga mananaliksik ang detalyado niyang kalagayan. Natukoy na siya ay pinainom ng alak at pinagkainan ng coca leaves bago ang sakripisyo, isang ritual na naglalayong pakalmahin siya sa harap ng kamatayan. Ang kanyang suot ay seremonyal, yari sa pinong alpaca wool, na may mga bordang kulay pula at ginto. Sa kanyang tiyan ay may mga bakas ng sakit sa bituka, at sa kanyang buhok, nasuri ang biglaang pagbabago sa kanyang nutrisyon ilang linggo bago ang sakripisyo. Parehong sina Tzi at Juanita ay naging bintana sa mga mundo na malayo sa atin hindi lamang sa oras, kundi sa kultura. Ang kanilang mga katawan ay nagsilbing testamento ng pagdurusa, paniniwala, teknolohiya, at araw-araw na buhay ng mga sinaunang sibilisasyon. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang pagkakapreserba ay nagpapaalala sa atin na ang tao ay hindi lamang bumubuo ng kasaysayan, kundi minsan ay nagiging kasaysayan. Sa loob ng mga laboratorio, ginamitan sila ng endoscopy, DNA microarray analysis, at maging ang kanilang mga bituka ay pinag-aralan upang matukoy ang mga uri ng bakterya na noon ay bahagi ng ating microbiome.
Ang mga detalye sa kanilang mga buto ay ginamitan ng laser ablation techniques upang masukat ang komposisyon ng mineral at makalkula ang panahon ng stress o gutom. Ngunit lampas sa mga numero at teknolohiya, may emosyon sa kanilang mga katawan. Ang titig ni Juanita, kahit nawala ng malay, ay tila humihingi ng sagot. Ang mga hiwa ni Tzi ay tila bumubulong ng kwento ng pagtakas, laban o pagtataksil. At habang lumalalim ang ating pagkaunawa sa kanila, mas lalo tayong lumalapit sa sarili nating pinagmulan. Ang mga mummy ng kabundukan ay hindi lamang patay na katawan. Sila ay mga tagapagsalaysay ng panahong hindi natin nasaksihan, ng paniniwalang hindi natin naunawaan, at ng sakripisyong hindi natin kailanman naranasan. Sila ay paalala ng tibay ng kalikasan at ng kahinaan ng tao. At kung ang mga bundok at yelo ay kayang mag-inat ng ganoong mga kwento, ano pa kaya ang kanilang tinatago? Sa susunod na kabanata, bababa tayo mula sa tuktok ng mga bundok patungo sa kailaliman ng karagatan at mga yelong lumulutang dito, at sa isang kakaibang yelo na hindi lamang nagsusunog ng tanong, kundi literal na naglalagablab. Sa ibabaw, ang yelo ay tila tahimik. Isang simpleng elemento ng lamig, pagkakakulong, at pagbagal. Ngunit sa ilalim ng dagat, kung saan ang presyon ay napakataas at ang temperatura ay halos nagyelo, may isang anyo ng yelo na hindi kasing inosente. Isa itong anyo ng yelo na naglalaman ng isa sa pinakamalalakas na greenhouse gases na kilala ng siyensya, ang metano. At kapag ito'y nabitawan sa maling panahon o sa maling paraan, maaari itong maging apoy mula sa ilalim ng karagatan. Ang tinutukoy natin ay ang hydrate ng metano o methane clathrate. Isang solidong compound na nabubuo kapag ang methane gas ay nakukulong sa loob ng isang kristal na estruktura ng tubig sa ilalim ng mataas na presyon at mababang temperatura. Ang itsura nito ay parang yelo, ngunit kapag pinainit, ito ay bumubuga ng nasusunog na gas, isang fire ice na literal na pwedeng sumiklab kapag inilapit sa apoy. Ang methane hydrate ay matatagpuan sa mga continental margins ng mundo, mga gilid ng kontinente kung saan bumababa ang lupa patungo sa mas malalalim na bahagi ng karagatan. Ilan sa mga pangunahing lugar ng pag-aaral ay ang Arctic Canadian Shelf, ang Mar de Okhotsk sa silangang bahagi ng Russia, at ang Gulf of Mexico, kung saan malawak ang deposito ng gas hydrate na dokumentado ng U.S. Geological Survey, USGS, at ng mga internasyonal na institusyon. Sa ilalim ng dagat, ang mga hydrate ay nananatiling stable, pinananatili ng pressure ng milyon-milyong toneladang tubig sa ibabaw at ng malamig na temperatura ng seafloor. Ngunit sa panahon ng pagbabago ng klima, tumataas ang temperatura kahit sa malalim na dagat. Ayon sa mga pagsusuri ng Geomar Helmholtz Center for Ocean Research Kiel sa Germany, ang gradual warming ng SEAB ay nagsisimulang magdulot ng destabilization ng hydrate zones. Sa ilang lugar ng Arctic SEAB, may mga naobserbahang methane plumes, mga bula ng gas na umaakyat mula sa ilalim patungo sa ibabaw ng tubig. Ang potensyal na epekto nito ay malaki. Ang methane ay mas makapangyarihang greenhouse gas kaysa carbon dioxide, halos 84 beses na mas malakas sa loob ng 20 taon. Kung malawakang magkolapse ang hydrate deposits, maaari itong magbuhos ng napakalaking dami ng methane sa atmosfera, na posibleng magpalala sa global warming ng hindi inaasahan. Ngunit hindi lang panganib ang dala ng methane hydrate. Ito rin ay pinagtutuunan ng pansin bilang alternatibong mapagkukunan ng enerhiya. Dahil sa mataas na energy density nito, ang bawat metro kubiko ng methane hydrate ay maaaring maglabas ng higit sa 160 metro kubiko ng natural gas kapag nainitan. Dahil dito, mga bansang tulad ng Japan at South Korea, na walang malaking natural gas reserves, ay matagal nang nagsasagawa ng pananaliksik para sa commercial extraction ng methane hydrate. Noong 2013, ang Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, JOGMEC, ay nagtagumpay sa unang offshore methane hydrate extraction sa Nankatro, sa karagatang silangan ng Japan. Gumamit sila ng teknolohiyang depressurization, kung saan binabawasan ang pressure sa loob ng reservoir upang mapilitang lumabas ang gas mula sa hydrate. Nakalikha sila ng methane flow sa loob ng ilang araw, isang tagumpay sa larangan ng experimental drilling. Subalit ang pagmimina ng methane hydrate ay punong-puno ng hamon. Isa na dito ang instability ng sediment kung saan nakabaon ang mga hydrate. Ang biglaang pagkawala ng pressure ay maaaring magdulot ng seafloor subsidence o paglubog ng lupa sa ilalim ng dagat na pwedeng mag-trigger ng underwater landslides at maglabas ng mas maraming methane.
Dagdag pa rito, ang teknolohiya para sa ligtas at epektibong pagkuha ay hindi pa rin sapat para sa malawakang commercial use. Upang pag-aralan ito ng mas malalim, gumamit ang mga siyentipiko ng Autonomous Underwater Vehicles, OVs, at Remotely Operated Vehicles, ROVs, na may dalang multi-beam sonar, methane sensors, at temperature pressure probes upang masukat ang real-time na aktibidad ng gas sa ilalim ng dagat. Gumagamit din sila ng sediment core samplers upang makakuha ng diretsong sample ng hydrate mula sa seabed at pag-aralan ang komposisyon, stability, at behavior nito sa laboratorio. Sa kabila ng mga potensyal na panganib, ang methane hydrate ay hindi maikakailang bahagi ng hinaharap ng enerhiya at agham. Ang tanong ay kung paano ito pakikitunguhan bilang isang mapanganib na ticking time bomb ng klima, o bilang isang bagong reserbang enerhiya na maaaring gamitin ng maingat at responsableng paraan. Ang pagpili ay nasa ating mga kamay at sa mga desisyong gagawin sa mga susunod na taon. Ayon sa pinakahuling ulat ng International Energy Agency, IEA, kung maipapamalas ang ligtas na paraan ng pagkuha, ang methane hydrate ay maaaring magsilbing transition energy source habang unti-unti tayong umaalis sa fossil fuels. Ngunit kung pababayaan, ito rin ay maaaring maging sanhi ng irreversible climate feedback loop, isang senaryo na hindi natin kayang baliwalain. Sa ilalim ng yelo at dagat, muling pinapaalala sa atin ng kalikasan na ang enerhiya ay may kapalit at ang bawat hakbang ay dapat timbangin ng agham, teknolohiya, at etika. Ang e-fire ice ay hindi lamang tanong ng potensyal, kundi tanong ng pananagutan. At habang pinagmamasdan natin ang paggalaw ng methane sa kailaliman ng mundo, isang mas personal at makataong tanong ang muling babangon sa huling kabanata, ano ang mga naiwang alaala, larawan, at labi ng ating sariling kasaysayan na ngayon ay muling lumilitaw mula sa yelo. Hindi lamang siyensya at sinaunang buhay ang ibinubunyag ng yelo. Sa bawat piraso ng yelong natutunaw, may mga kwentong hindi lamang nagmula sa libu-libong taon, kundi sa mas kamakailang nakaraan, mga kwentong masyado pang sariwa para tawaging kasaysayan, ngunit sapat na luma upang maikubli ng panahon. Sa mga sandaling ito, ang yelo ay hindi na basta elemento ng klima. Ito'y naging tagapag-ingat ng ating alaala bilang mga tao. Noong 2013, isang kahangahangang pagtuklas ang ginawa ng mga konserbador mula sa Antarctic Heritage Trust ng New Zealand. Sa loob ng isang lumang supply hut ng Ross Sea Party, bahagi ng masalimuot na ekspedisyon ni Ernest Shackleton noong 1915, natagpuan nila ang isang maliit na kahon ng cellulose nitrate photographic negatives. Halos isang siglo nang nakalibing sa yelo. Sira-sira at nanigas na, ngunit hindi pa tuluyang nawala. Sa tulong ng high-resolution digital scanning, infrared imaging, at maingat na konserbasyon, naibalik ang ilang mga larawan. Makikita sa mga imahe ang mga miyembro ng ekspedisyon, mga sled dogs, at ang brutal na kalagayan ng kanilang pagkakatigil sa yelo. Ang mga larawang ito ay hindi lamang visual na tala ng isang ekspedisyon, ito ay mga sulyap sa katatagan ng loob, sakripisyo, at kalakasan ng mga taong nagtangkang maabot ang hindi pa naabot. Habang ang mga larawan sa Antartiko ay nagpapakita ng tapang sa harap ng lamig, ang mga bundok ng Europa ay nagbunyag naman ng mga mas personal at mas trahedyang alaala. Sa mga glacier ng Italian Alps, isa-isang lumilitaw ang mga bangkay ng mga sundalong lumaban sa unang digmaang pandaigdig. Sa tuktok ng mga bundok gaya ng Ortler at Presena, kung saan ginanap ang tinatawag na White War, libu-libong sundalo ang namatay hindi sa bala, kundi sa avalancha, gutom, at hypothermia. Sa pagkatunaw ng yelo, natagpuan ang kanilang mga katawan, bupa ang uniforme, sapatos, at minsan pati sulat na hindi na ipadala. Gamit ang forensic archaeology, cloth fiber analysis, at DNA testing, kinilala ang ilan sa kanila. Ang mga bangkay ay dinala sa mga sementeryo ng mga bayani o ibinalik sa kanilang mga pamilya. Ang tanawin ng isang sundalo na tila natutulog pa sa loob ng kanyang trench, habang ang kanyang rifle ay nakaipit sa kanyang dibdib, ay larawan ng digmaang matagal nang tapos ngunit patuloy pa ring umaalingaw-ngaw. At kung ang yelo ay kayang magpanatili ng buhay, larawan, at saksi, kaya rin itong itago ang panganib na matagal nang naghihintay. Noong Hulyo 3, 2022, isang bahagi ng Glacier Marmolada, ang pinakamataas na glacier sa Dolomites ng Italy, ang biglang bumagsak. Isang avalanche ng yelo, bato, at tubig ang gumuhit sa libis, kumitil ng 11 buhay at nasaktan ang marami. Ang pagbagsak na ito ay hindi basta aksidente.
Ayon sa mga siyentipiko, ito ay resulta ng extreme heat wave sa rehiyon, kung saan umabot sa 0 degree ni ang temperatura sa ibabaw ng glacier, isang hindi normal na init sa altitude na iyon. Ang mga glacier ay bumibilis ang pag-urong. Ayon sa European Space Agency at NASA, higit sa 70% ng mga glacier sa buong mundo ay nagpakita ng consistent na pagliit sa nakalipas na 5 dekada. Ang mga remote sensing data, satellite altimetry, at interferometric radar ay nagpapakita ng makabuluhang pagbaba ng glacier mass at sa ilang kaso, bigla ang pagguho gaya ng sa Marmolada. Sa bawat yelong nawawala, may kasaysayang nawawala rin, kasama na ang buhay at alaala ng mga taong minsang nandoon. Ang yelo, sa huli, ay hindi lamang natural na anyo ng tubig. Ito ay imbakan ng oras ng ebidensya ng alaala. Sa mga larawan ng ekspedisyon, sa katawan ng mga sundalong nilamon ng digmaan, sa pagbagsak ng yelo mula sa bundok, ang yelo ay nagsasalita. Minsan boses ito ng babala. Minsan boses ng pag-alala. Ngunit palaging, ito ay paalala ng koneksyon natin sa mundo at sa isa't isa. Ngayon, habang ang yelo ay mabilis na nawawala, lumalabas ang tanong, kaninong mga kwento ang nailigtas na, at alin ang hindi na maaabot? Sa siyensya, sa kasaysayan, at sa ating pagkatao bilang mga nilalang na may kakayahang matuto, ano ang ating gagawin sa mga kwentong ito? Ang paglalakbay natin mula sa mga bulkan sa ilalim ng yelo, sa mga lawa ng buhay, sa mga virus ng nakaraan, sa mga hayop at taong iningatan ng yelo, hanggang sa apoy na taglay ng frozen methane at sa mga trahedyang ibinunyag ng pagkatunaw. Lahat ito ay bumabalik sa isang simpleng aral, ang yelo ay hindi tahimik. Ito ay nagsasalita. Tanong lang kung nakikinig tayo. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.